Kumusta po? Heto na naman po tayo sa panibago nating kabanata. Alam kong excited na kayo, kaya hindi ko na patatagalin pa. Simulan na natin. Pagkatapos ilatag ni Fabio ang buong plano step by step, nagpaalam na siya. Tumango na lang sina Jake at Morgan. Parehong mabigat ang dibdib, pero klaro ang direksyon. The day has been set. At doon na sila makikita para tapusin ang lahat. Ilang minuto lang ang lumipas. Hangos na dumating si Candice. Halos napasinghap si Jake sa pagkadismaya. Si Morgan naman, napapitlag. Hindi dahil nagulat siya kundi dahil biglang sumiklab ang galit na pilit niyang pinipigilan. God, sweetheart! Mabilis sa sambit ni Candice. Sabay lapit at yakap sa kanya. I'm sorry. I'm so sorry. I should be more careful with Althea. I should. Napahikri pa ito kunwarit hindi makontrol ang emosyon. I'm such a terrible mother. Kung si Morgan ang masusunod, gusto niya na itong itulak o dagukan. Kahit ano basta matigil lang ang drama nito. Pero hindi niya pwedeng gawin yon. Not yet. Hindi ngayon, may hangganan ng lahat at malapit na yon. Kaya napakapit siya sa balikat nito ng mahina. Pilit pinipilit ang mukha niyang maging neutral kahit pakiramdam niya ay may humahaplos na kalmot ng galit sa loob niya. It's okay, Candice. Pilit niyang sagot, mahinang boses, pero matigas ang panga. Just calm down. Althea is safe now. That's all that matters. Humigpit lalong yakap ni Candice. Parang gusto pang umarte ng isa pang eksena. Oh my God, thank you sweetheart. I don't know what I do without you. Without us. Us? Napakuyom ang kamao ni Morgan sa likod nito. Don't push your luck. Not now. Napatingin siya kay Jake. Nahalatang nagpipigil din ng inis. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Isang tahimik na usapan ang naganap. Play along. Not yet. Hold it. Lumanghap ng malalim na hangin si Morgan bago kumalas ng marahan sa yakap ni Candice. Let's talk later. Sabi niya, steady pero malamig ang tono. I just need a moment. Medyo madami pang iniisip. Tumango si Candice na parang napaka-understanding niya. Of course, I understand. I will wait. Ngumiti si Morgan, ngiting hindi umaabot sa mata. Sa loob niya, nanginginig ang boses ng konsensya at galit. I swear, Candice, matatapos din ito. And when that day comes, hindi mo na ako maloloko. Hindi mo nalolomo kahit na sino sa pamilya ko. There's a limit and she's dangerously close to crossing it. Lumabas ng bahay si Morgan, mabilis ang lakad, halos hindi makahinga sa bigat ng dibdib niya. Kailangan niyang bumalik sa ospital. Kailangan niyang makita si Rebecca, baka muli pa itong mawala. Narinig niyang pagtawag ni Candice mula sa likuran, paawa, pabiktim, paiyak pero hindi niya yung pinakinggan. Morgan, wait please! Sigaw ni Candice. Hindi siya lumingon ni hindi niya ito pinaglaanan ng kahit na isang segundo. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa garahe. Pagsakay niya sa 4-wheel drive, halos masirang pinto sa lakas ng pagsara niya. Sa labas nakita niya si Candice na nakatayo. Galit at hindi makapaniwala na binaliwala lang siya. Si Candice, halos sumusok ang ilong sa matinding inis. How dare he? After everything? Pero wala siyang nagawa kundi ang mapanood ang pagtalikod nito sa kanya. Ang hardenero naman, nagmamadaling tumakbo papunta sa gate mapansing palabas ang amo. Hindi pa man niya lubos na naitataas ang bakal na gate, biglang sumirit ang SUV ni Morgan. Gumigi ikang gulong. Ilang pulgada lang ang pagitan bago masagi ang side mirror sa gate. Pero kahit sa sandaling yun, hindi siya nagpreno. Wala siyang pakialam. Tanging si Rebecca lang ang nasa isip niya. Please, don't disappear on me again. Not this time. Not anymore. Mainit pa rin ang kwentuhan sa loob ng private room. Sina Althea at Aryan ay excited na excited pa rin habang nagkukwento sa kanilang ina. Mommy, can we see our brother and other sister? Miss ko na sila. Tanong ni Aryan. Me too, dagdag ni Althea. I want to hug them. Can they visit here? Napangiti sa Rebecca. Hinaplos ang buhok ng kambal. Soon babies. Hindi naman sila mawawala. Pag okay ng lahat, promise.
Dumating si Lucy. May dalang dalawang box ng pizza. Agad na baling ang atensyon ng kambal sa pizza. Pizza! Yay! Sabay pa nilang sigaw. Nagabala ng dalawa at si Lucy sa pag-asikaso sa dalawa, lumapit si Zed kay Rebecca. May halo ng lungkot at kabang mga mata nito. Rebecca, can I talk to you for a moment? Malumani na tanong ni Zed. Of course, tita. Umupo si Zed sa tabi niya, huminga ng malalim, saka marahang hinawakan ng kamay ni Rebecca. Rebecca, I want to apologize as a mother and as a woman. Nagagat ang tingin sa Rebecca, halatang nagulat siya, bigat ng tono nito. I'm saying this on behalf of my son. Alam ko hindi sapat ang sorry pero I still need to say it. Nanahimik si Rebecca, hindi malaman kung paano magre-react. Morgan hurt you, sobra, and I can't defend him. Wala akong excuse, but I want you to know this. Anak, he is drowning in guilt right now. Umiling si Seth, napapikit. 6 na taon ko na siyang nakitang wasak at nagsisisi sa lahat ng mga pagkakamali niya. Taas noong tumingin si Rebecca kay Seth. I didn't want to cause trouble. No, Rebecca. Maring tumango si Seth. Hinawakan ng kamay niya, pinisilyo ng may pangunawa. You suffered alone. You survived alone. You fought alone and we those who should protected you. We all failed you. Napatigil si Rebecca. Napahintong paghingi niya. Hindi niya inaasahan ng ganong pag-amin mula sa ina ni Morgan. Pero hindi nito pwedeng baguhin ang desisyon niya. But please, know this. Tuloy ni Zed. Ramdam ang pangunawa ng boses. You are not alone anymore. Kung may kahit na ano na makakabawi kami. Just tell me, I will stand by you, Rebecca. Not as Jovan's mother but as a mother, as a woman, as someone who owes you more than you know. Naginit ang bawat sulok ng mga mata ni Rebecca but she blinked those tears away. Ramdam niyang sincerity sa tinig ni Zed but still, no. Saglit silang natahimik, tila lumuluwag ang hangin sa kwarto, ngunit hindi pa rin nawawalang bigat sa dibdib ni Rebecca. Huminga siya ng malalim at muling bumuka ang labi. Tita, halos pabulong pero malinaw. Hindi ko pa kayang patawarin ang anak ninyo, she said honestly. Natigilan si Zed. Hindi makapaniwala, muling nagsalita si Rebecca. Ngayon ay may lakas, may kirot pero matatag. Masyadong masakit ang ginawa niya sa akin. Umiling siya, pinigil ang namumuong luha. Kaya lang ako narito because of my children. Sila lang ang dahilan kung bakit nandito ako. Not because I'm ready to forgive. Not because I'm ready to accept. Napailing si Seth sa mga sinabi ni Rebecca. At kitang-kita ni Zed ang sugat na hindi basta maghihilob sa mga mata ni Rebecca. I'm still hurting, tita, and I'm not ready. Napakagatlabi si Seth. Ramdam ang bigat, ramdam ang katotohanan at hindi niya masisisi si Rebecca. I understand. Mahina pero buo ang sagot niya. And you don't have to rush. Healing doesn't follow anyone's timeline. Habang nag-uusap sila, unti-unting nagiging payapa ang hangin sa loob ng kwarto. Sa labas naman, sa mahabang hallway, mabilis na papalapit si Morgan. Halos nanginginig ang kamay niya habang naglalakad. Halos tumatakbo. Hindi niya ramdam ang sahig. Hindi niya ramdam ang lamig ng ospital. One thing on his mind, Rebecca, his wife, his miracle. Gusto niya itong yakapin hanggang sa maubos ang lahat ng takot at lakas niya. Gusto niyang pasalamatan ng Diyos dahil dinala pa rin sa kanya ang babaeng minahal niya mula noon hanggang ngayon. Please, Rebecca, please stay. Just stay this time, even if you can't forgive me yet. Pagbukas pa lang ng pinto, agad na tumigil sa paghinga si Morgan. Ang likod ni Rebecca, ang una niyang nasilayan, nakatalikod habang kausap ang kanyang ina. Hindi pa ito umalis, para siyang binuhusan ng init at lamig ng sabay. Thank God she's still here. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na may kasamang takot at ginhawa. Walang ano-ano humakbang siya papasok. Mabigat ang bawat takbang, ngunit determinado. Halos hindi kontrolado ng utak, kundi ng puso niyang kinukuyog ng guilt at matinding pananabik. Paglapit niya sa likod ni Rebecca, hindi na siya nagdalawang isip pa. Inabot niya ito agad at dahan-dahan, buong ingat, buong pangangailangan, niyakap niya sa Rebecca mula sa likod. Nagulat si Rebecca, malakas ang singhap niya. Para bang tinamaan ng kuryente ang bawat himay-may ng katawan. Ramdam niyang bigat at init ng bisig ni Morgan
na nakapulupot sa kanyang isang yakap na matagal niyang iniiwasan at sana hindi niya na maramdaman kahit na kailan pa. Napatingin agad sa kanila ang kambal, nagniningning ang mga mata ni Althea at Aryen. Sabay pa silang ngumiti na para bang nanunood ng fairy tale unfolding right before them. Mahigpit na kinuyom na Rebecca ang kamao. Galit siya, hindi lang basta galit kundi galit na galit siya kay Morgan pero hindi niya kayang itulak si Morgan. Hindi sa harap ng mga anak nila, hindi niya ito kayang ipahiya. Naramdaman niyang sinanda ni Morgan ang noo nito sa batok niya. Mahina, pagod, desperado. At saka siya nagsalita. Hindi malakas pero basag. Thank you, bulong ni Morgan. Halos paanas lang at parang lihim na dasal. Thank you for saving my life. Napakurap si Rebecca. What? Pero hindi pa tapos si Morgan. I owe my life to you, Rebecca. Umigting ang yakap niya, nanginginig. All this time, I thought it was Candice. Akala ko siyang nagligtas sa akin. Buong akala ko siyang nagtung sa buhay ko. Umiling siya at mas dinampi pang noon niya sa batok na Rebecca. Pero hindi. It was never her. Huminga siya ng malalim. It was you, Rebecca. Umangat ang boses niya, may pakiusap, may paghanga, may pagsuko. Ikaw ang babaeng nagtungtong sa buhay ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. His voice broke. You saved my life, Rebecca. Lalaki ang mga mata ni Rebecca. Napaatras ang hininga niya and for a moment parang hindi gumalaw ang mundo. Save your life? Anong sinasabi niya? Kailan? Paano at bakit? Bakit parang mas masakit malaman yun kaysa sa lahat ng pasakit na ginawa niya? Inalis na Rebecca ang mga kamay ni Morgan na nakapulupot sa kanya. Ramdam pa niyang init ng yakap nito sa batok at balikat. Pero mas malakas ang kirot na gumuguhit sa dibdib niya. Nang pinakawalan siya ni Morgan, mabilis siyang humarap. Gulong-gulot parang may lakas na, dagungdung na kumakalabog sa tenga niya. Tinitigan siya ng lalaki, malambot at halos parang pagsuko. His gaze traced her face. Sa mga mata niya at sa nanginginig na labi niya, Morgan swallowed hard before speaking. Ikaw ang liver donor ko, Rebecca. Mahina pero malinaw na sabi nito, you saved my life. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Rebecca. Nanlambot ang mga tuhod niya at halos bumigay ang katawan. Kaya napahawak siya saglit sa gilid ng mesa para hindi siya matumba. Ang hininga niya nabitin sa gitna ng dibdib at bago pa niya mapigilan, pumatak ang luha niya. Hindi agad nagsingkin sa isip niyang mga salita. Ikaw ang donor, ikaw ang nagligtas. Pero ang mas malakas na pumasok sa utak niya ay niligtas niya ang taong nanira ng buhay niya. Umuugong ang isip niya. Paulit-ulit, all these years, ako ang halos kinatay sa operating table. Ako ang nawalan. Ako ang muntik mamatay para sa kanya. Para sa lalaking walang awa, ako itinulak palabas ng buhay niya. Sa lalaking walang ibang ginawa, kundi saktan ako. Parang may sumuntok sa sikmura niya. Sa realization na yun, nasusuka siya sa sakit, sa irony, sa unfairness ng tadhana. Dali-daling tumalikod si Rebecca, pinunasan ng tumutulong luha sa pisngi ngunit habang pinipigil ang paghikbi, mapait na tawang lumabas sa bibig niya. Tawa na halos walang saya, walang buhay. Wow, as in wow. He whispered, nanginginig ang balikat. Grabe ka Tadhana, ang galing mo, sobrang mapaglaro. Huminga siya ng malalim sa kahumarap muli kay Morgan. Galit, nadudurog at hindi na nahihiyang makita ito ng lalaki. Imagine, ako yun? Nanginginig ang boses niya. Ako ang nagdugtong ng buhay mo. Ako ang dahilan kung bakit humihinga ka pa ngayon. She swallowed and smiled bitterly, pain filling her eyes. You know what is funny, Morgan? Hindi man lang ako nagkaroon ng choice. Kahit na umiyak ako, nagmakaawa, they all forced me. They all lied to me. Pinahiga ako sa operating table like I was nothing. And now, ngayon ko lang malalaman na ikaw palang recipient. Sunod-sunod na pagtulo ng mga luha niya. Umiling siya, puno ng hinanakit ang tinig. Do you even hear yourself? You're thanking me for saving your life. When that same save life ruined mine? Patuloy sa pagtulo mga luha ni Rebecca. I nearly died, Morgan. I almost died for you. And I didn't even know. Hindi ko malang alam kung bakit ako nawalan. Kung bakit ako nasaktan ng ganito. You got a second life. Dahil sa akin, but you choose to hurt me. Mahigpit na napakuyom ang mga kamao sa Rebecca. Pilit pinipigil ang panginginig ng labi. I'm alive, yes. But don't you dare say na akong nagligtas ng buhay mo when you were the same man who killed mine.
Humakbang palapit si Morgan, mabagal at waring hindi sigurado sa bawat ikinikilos. Pero bago pa man niya tuluyang maabot sa Rebecca, mabilis na tumaas ang kamay ng babae. Isang mariing babala. Don't. Mahina pero matatag ang boses niya. Wala kang karapatang lumapit. Lalo na tawakan ako. Parang tinamaan ng malamig na hangin si Morgan. Napatigil siya at para bang may pumigil sa buong sistema niya. His eyes wavered. Unsure, desperate even. Hindi makahinga si Rebecca. Hindi dahil sa sakit na nararamdaman para sa lalaki kundi dahil sa bigat na gumugulong sa dibdib niya. Ito ang katotohanan hindi niya inakalang darating. Ang taong sumira sa buhay niya, ang taong kumitil sa marami, sa pagkatao niya ay siya palang niligtas niya. Ito ang mas masakit pa sa lahat. At ang sakit na yun hindi para kay Morgan, kundi para sa sarili niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Pilit na pinapakalma ang dibdib na parang sinisiksik ng samot-saring emosyon. Pero kahit na anong hingang gawin niya, hindi mabawasan ang kaguluhan sa isip niya. Morgan seemed frozen on his spot. Walang masabi na walang nalakas para lumapit. Tila wala karapatang sumalo ng kahit na anong emosyon mula kay Rebecca. Sa gilid na paawang ang labi ni Zeth at napahawak agad sa bibig. Diyos ko, bulong nito. Mangiyak-ngiyak. Si Rebecca, siya ang donor ng anak ko. Nahihirapang tanggapin ni Zeth ang totoo. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa habang lumuluhan ng walang tigil. Hindi niya maisip kung paano nalampasan ni Rebecca ang ganong klaseng sakripisyo ng walang nakakaalam. Kung paano ang babaeng itong nagbigay ng buhay sa anak niya habang sinusuklian naman ito ng mundo ng kawalang katarungan. Si Lucy agad na niyakap ang kambal. Stay here kids, don't look. Mahina nitong sabi habang tinatakpan ng mga bata sa dalawang magulang nilang unti-unting gumuho sa harap nila. Si Rebecca, kinaplos ang dibdib niya at parang pilit hinuhugot ang hangin sa loob dahil sumisikip ang dibdib niya at nanlalamig ang buong katawan niya. Bakit? Ang daming bakit. Bakit siya? Bakit si Morgan? Bakit ganun ka-cruel ang tadhana para sa kanila? Her jaw tightened, her eyes burned, not with longing but with hatred. Pagkamuhi, purong pagkamuhi kay Morgan. Sa ginawa niya, sa lahat ng sinira niya, at sa irony na lahat na ang buhay na niligtas niya, yun din ang buhay na sumira sa kanya. Morgan tried to speak, just tried but no sounds came out. Wala siyang lakas, wala siyang maipaliwanag kay Rebecca. Hindi niya alam kung paano babawin ang lahat ng sakit na dinulot niya dito. Sa harap niya nakatayo si Rebecca, wasak, galit pero mas matatag kaysa sa kanya. At sa sandaling yun, malinaw para sa lahat ng nasa loob ng kwarto na ang lalaki minsan niyang minahal ay hindi niya na kayang mahalin ulit. Hindi na kailanman. Ang tanging nararamdaman na lang ni Rebecca ay galit na hindi niya kayang patawarin at sakit na hindi kailanman nagmula sa pagmamahal kundi sa matinding pagkamuhi. Biglang namagitan ng katahimikan sa buong kwarto. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Kahit ang mga bata tila ramdam ang bigat ng hangin. Nakayakap lang kay Lucy habang nakatitig sa mga magulang nila. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Isang boses ang sumigaw, puno ng saya at pag-aalala. Baby Althea! Pero biglang naputol ang hakbang at salita ng babae. Parang nanigas si Candy sa kinatatayuan niya. Namutla ang mukha niya na parang binuhusan ng yelo. Nalalaki ang mga mata at halos hindi makahinga at nanginginig ang ibabang labi. Para siyang nakakita ng multo ng babae na buong akala niya natapos na. Nilamon ng apoy na bura sa mundo. Rebecca, halos pabulong at panginginig ang boses at hindi makapaniwala. You are alive? Nautal at halos mabasag ang boses niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Morgan, puno ng pag-usig ang mga mata, may halong tampo at takot. She's alive and you didn't tell me? Tumikom ang panga ni Morgan. Kumislap ang galit sa mga mata. Yeah, malamig niyang sagot. She's alive. Why? Nakakagulat ba na buhay siya, Candice? May laman ang tanong, matalim at parang tinutusok ang konsensya ni Candice. Saglit na umiling si Candice, pilit pinapakalmang sarili. Pero kahit na anong kontrol, hindi maitagong takot, galit na halo-halo sa mukha niya. Raul failed. How the hell did she survive? Pero hindi siya pwedeng magpakita ng tunay na emosyon. Kailangan niyang magpanggap. Kumarap siya kay Rebecca at pilit ngumiti at kunwari nag-aalala. She faked her tears. Rebecca, I thought...
Pero hindi pa siya natatapos nang salubungin siya ni Rebecca ng tingin na halos tumatagos sa balat. Walang kurap, walang padatras. Full of fire, full of knowing, napalunok si Candice. Do I look like a ghost to you, Candice? Malamig na tanong ni Rebecca. Hindi man malakas ang boses pero mas matalim pa sa kutsilyo. You really thought I died in that fire? The fire you kept talking about? Humakbang si Rebecca at diretsong tingin dito at hindi nagpapatalo. Tell me, when you heard the place burn down, were you worried about me? Or were you relieved? Hindi huminga si Candice. Hindi makagalaw. At ano ba talagang iniiyak mo? Dagdag ni Rebecca. Kumibot ang pangat, puno ng galit na pilit niyang pinipigilan para sa mga anak na nakikinig sa kanila. Because I'm alive? O dahil nabigong inaasahan mo? Dahil hindi kayo nagtagumpay? Halos hindi makagalaw ang lahat. Si Candice nanliliit, naghahanap ng salita pero wala siyang masabi. Si Morgan tahimik pero ang mga mata niya matalim na sumusuri kay Candice. Parang unti-unti siyang nagdudugtong ng mga piraso. At si Rebecca, nagtaas ng ulo, hindi natitinag at kahit kailan, hindi na natatakot kahit kanina. Sa halip na matahimik o magpakumbaba, lalo pa itong nagangat ng baba, si Candice ay parang sinisilaban ng loob at habang tinititigan si Rebecca mula ulo hanggang paa. Of all places, bakit ka pa bumalik? Matigas sa tanong ni Candice. Hindi man malakas ang boses pero puno ng pang-uuyam. You disappeared. You were gone. Tapos ngayon bigla kang susulpot? For what? Para manggulo ulit? Bahagyang napaigik mga bata sa tono niya. Pero hindi nagpasindak si Candice. Mas lalo pa itong lumapit. Ako ang kinikilalang ina ng kambal. Di niya halos dumikit ang mukha kay Rebecca. Not you. Hindi ikaw ang kasama nila habang lumalaki. Hindi ikaw ang nag-aruga. Hindi ikaw ang nakita nila araw-araw. Ako, noon pa man sa gabal ka. And now, here you are again. Is still a problem. Is still ruining everything. Mabilis na lumapit si Morgan. Hinawakan si Candice sa braso at halos pabulong pero matindi ang banta sa boses niya. Candice, stop this. Not here. Huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng mga bata. Pero nagmatigas si Candice. Pilit na kinakalagang braso niya. No! I deserve answers. She has no right. Hindi niya tinapos ang sasabihin dahil mabilis niyang sinugot si Rebecca. Inangat na nito ang kamay at akmang sasampalin si Rebecca. Pero mabilisan na sa lagyo ni Rebecca. At bago pa makabawi si Candice, ito na ang humawak sa braso niya. Mahigpit at parang bakal at walang pakialam sa pagpitik-pitik ni Candice sa hangin. Rebecca, tawag ni Morgan pero huli na. Buong parsang kinaladkad ni Rebecca si Candice palabas ng kwarto, diretso sa hallway. Walang nakapigil, kahit si Zet, ni si Lucy, si Morgan, lahat nakatulala at natataranta sa bilis ng pangyayari. Pagkarating nila sa labas, isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Candice. Tumagilid ang ulo nito, napahawak sa pisngi, nalalaki ang mata sa gulat at bago pa ito makabuka ng bibig, isa pang sampal, mas malakas at mas malutong. Nanginginig ang buong katawan ni Rebecca sa galit, buong sakit ng mga taong nakalipas. Rebecca, stop! Hindi alam ni Candice kung saan titingin, kanino hihingi ng tulong. Pero walang sumingit, walang umawat, kahit si Morgan tila natulala. Pero si Rebecca patuloy lamang, hingal, nanginginig ang kamay pero hindi umaatras. You had the nerve to call me a problem? Boses ni Rebecca ay mababa pero nakakabingin puno ng galit. Ako? Sa gabal? Napatras si Candice. Nanginginig at nangangatog ang tuhod, halos hindi makabawi. Kita niyang matinding galit sa mukha ni Rebecca. Hindi na ito ang Rebecca na weak, na kilala niya noon. Sinubukan ni Candice na lumayo pero mabilis si Rebecca at nahihila ang buhok niya at muli siyang pinagsasampal na Rebecca, kaliwat kanan. You took everything from me, tuloy na Rebecca. Halos pabulong pero parang kidlat ang dating. My life, my family, my name, my place beside my kids. Humigpit ang panga niya. And now you dare raise your hand at me? Hinawakan ni Rebecca ang baba ni Candice at marasit ang binitawan. Be grateful. Asik niya na sampalang ang kaya kong ibigay ngayon. Sa loob ni Morgan napapangiti siya sa matinding gulat at pagkamangha habang pinapanood si Rebecca. Hindi niya akalaing kaya pala nitong maging ganito katapang, kadesidido at kabangis. The Rebecca he once knew was soft, quiet at palaging nagpapasensya. Pero ang babaeng nasa harapan niya ngayon, fierce, wild at handang ipaglaban ng totoo kahit sino pang haharang. Si Rebecca ang bagyong matagal na nilang hindi napansin at bumalik siya, mas malakas, mas matapang at masandang lumaban. Pero alam niyang delikado,
Hindi niya pwedeng hayaang lumala pa, baka mamaya dumating si Raul at kapag nakita nitong pinagbubuhatan na Rebecca ng kamay si Candice, tapos ang lahat ng plano nila. Kahit ganun may kakaibang satisfaction na gumapang sa dibdib niya habang pinapanood kung paano pinupulbos ni Rebecca si Candice. Damn, she deserves that. Bulong ng isip niya. Pero kailangan niyang pigilan. Agad siyang lumapit at mabilis na humawak sa braso ni Rebecca. Tama na, halos pabulong pero mariin niyang sabi. Stop it, Rebecca. People are staring. Ilang nurses at visitors ang natigil sa paglakad, nakatingin sa kanila. May iba pang nagbubulungan. Ang ibang pasyente sumilip sa bawat kwarto nila, nakikiosyoso. Pero hindi yun umubra kay Rebecca. Sa halip na kumalma, agad siyang nilingon nito at bago pa makaiwas si Morgan, isang malutong na sampal ang lumapat sa pisngi niya. Tumunog yun sa hallway. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumagot, tinanggap niya yun. At bago pa tumindi pa lalong pag-atake ni Rebecca, mabilis niya itong hinila papalapit. Isang mahigpit na yakap ang binigay niya. Halos ikulong ang baraso nito para pigilan ang patuloy na pagsugod. Rebecca, please. Bulong niya sa tapat ng tenga nito. Ramdam ang paggalog ng katawan ng babae sa galit. Stop, you're shaking already. Please calm down. Pero nagpupumigla si Rebecca. Halos mabali mga daliri niya sa lakas itong kumawala. Let me go. Bitawan mo ko, Morgan. She deserves that. She took my kids. She ruined my life. Pero bago pa siya tuluyang makawala, Rebecca, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa hallway. Malakas, marin at puno ng authority. Nahinto si Rebecca sa pumiglas. Nanigas ang katawan niya sa yakap ni Morgan. Pinapaalala sa atin ng kabanatang ito na hindi porket nagtitimpi at nagparaya ang isang tao noong araw ay mananatili siyang mahina forever. Kapag ang taong nasaktan ng gusto ay natutong tumayo sa sarili niyang paa, wala nang kahit sinong manloloko ang magpapabagsak sa kanya ulit. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Rebecca. Huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating susunod na mga pasabog na kabanata. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat.